Bago matapos yung taon, nag-review ako ng notebook ko recently to check kung ano yung mga natupad sa mga nilista ko na gusto kong gawin for 2025. Hindi siya ganun karami kasi parang hindi ko siya sineryoso. Pero looking back, ang daming natupad, especially nung nag-Hong Kong kami kasama kayong family ko, and that's one of the best I've experienced this year. Bago matapos ang taon na to, parang gusto ko ulit gumawa ng vision board, pero this time I wanted to be more intentional. I wanted it to be more aligned with what I want. Hindi nakaka-pressure kasi small chunks na alam kong posible mangyari within the year, at mas nakaka-inspire, especially dun sa mga panahon na feel mo napapagod ka din, na-exhaust ka din. May something ka na pwede balikan for you to get inspired. Here's the catch. Hindi ako marunong gumawa ng vision board. Yung iba pwede kang mag-enroll kasi nag-offer sila ng workshop on how to do your vision board. Pero tingin ko mas mapapadali yung task natin today kung gagamit tayo ng ChatGPT. In this section, dito natin ilalagay yung prompt natin. Bakit nga ba kailangan meron tayong vision board? Ano nga ba yung benefits nito? Clarity of goals. Oo nga naman. You see exactly what you want. No more guessing or vague dreams. Daily motivation. A vision board acts as a visual reminder that they keeps you inspired every day. Focus on priorities, boost confidence, strengthens visualization, emotional alignment. Ooh, that's huge. Tracks your growth. Manifestation support, encourages creativity, creates a sense of purpose. Actually, pwede ka naman gumawa ng goals mo for 2026 na nakasulat lang siya sa notebook. Text lang siya without any visuals or photos on it. Type ako kung ano advantage ng creating vision board compared sa basta isusulat lang natin. Vision boards activate your emotions more. Oh, that explains. You feel excited, inspired, and connected to your goals. Kasi pag nakikita mo sila visually, for example, travel, or may mga gusto kang gadget na bilhin, pag nakadikit sila dun sa notebook mo or vision board, mas magkoconnect yung emotions mo to your dreams and aspirations. We forget written goals if the notebook is closed. Oo nga naman. It's a constant reminder, constant motivation, clarity. It engages your subconscious mind, feels fun, creative, and therapeutic. I like this one. It keeps you consistent, helps you track your life, turns your dreams into something tangible, makes the journey feel exciting. What aspects of life should I include in creating vision board? Health and wellness, career, wealth, finances, relationships, personal growth. Pili lang ako ng kung ano yung importante sa akin, especially for next year. Pipili lang ako ng isa, and let's use Canva to create the visual part of it. Ang size ng page na pinili ko ay 1685 by 1286 pixels. When it comes to the theme, mahilig kasi ako sa boho or yung earth colors, vintage, puro brown, peach, olive green, basta earth colors. May mga templates na ako na pinili dito. Ang theme ng napili ko ay brown and white paper texture vintage travel scrapbook. You can also search that. At ito yung mga pages na napili ko. Let's use this page as fun and adventure. Now, I'm going to edit this page. Aalisin ko yung mga hindi ko kailangan. Gusto kong kunin yung isang portrait dito. This one. Copy. Punta lang doon sa page. And paste. Move natin. Yon. Meron ako mga uploaded photos dito. Ayan! If you see my previous video, dun ko tinuro kung paano ko generate itong photo na ito. Mali mo naman by next year makapunta ko talaga sa Switzerland, diba? Walang imposible. Ayan. Ang ginawa ko pala ganito. Yung photo, drag and drop lang dun sa template. Ayan. Ilalagay ko dito, my bucket list. Okay. Sobrang cute ng template na to. I'll make it smaller. 2026. Nag-upload rin ako ng file dito nung nasa Hong Kong kami. Mali mo, makabalik ulit, diba? Oops, hindi pala siya. Di siya napapalitan. Sige. Pili tayo ng horizontal. This one. Paste. Lipat ko to dito. Ay, nice. Sige, balik natin siya.
Para makita mo yung elements mo in this page, click ka lang somewhere, position, and then layers. Kung gusto ko ito sa ilalim ng photo, drag mo lang and drop. Pwede mo resize. Move mo kung anong angle. This one. Ito ka. Yan. Parang collage. Yan. Cutie. Nakita akong template dito. Gamitin natin. This one. Paste. Ayan. 3 sila. Ayan. Ibig sabihin napapalitan siya per image. Kuha ako ng isa. Crop natin. Malay mo, makapamundok ulit. Ayan. Love it. What else? Food trip. Ayan. Isa sa mga paborito ko. Milk tea and corn dog. And what else? This one. Kasi gusto ko pa rin namang magsulat-sulat. Crop lang. Crop lang ulit. Para sa akin, masaya na ako dito. I-move ko lang yung elements. This time, andito ulit ako sa Gemini to generate a photo that I like kasi gusto kong pumunta sa Taiwan at ma-experience yung Lantern Festival. Ayan, meron tayong lantern sa gabi, tao na nagpapalipad ng lantern niya, tapos photo ko. Ang cute! Tignan mo, ito yung na-generate niya. Yay! Not bad, not bad. Okay, I love it, I love it. Okay. Tapos, lagay natin to. Yay! Ayan. Okay, tapos lalagay ko siya sa ilalim. Yan. Gusto ko ng something inspiring that will motivate me for the rest of the year. So, okay. Cute!